malandong ta sa ato ang readings ron. Sa mga kasimba, familiar mo sa readings kayo kay kadaghanan nito na dungog. Murag probably in a year mabalik ni siya nga mga readings ba. Di bito na siya ingon nga karon ra gibasa. Kani nga mga readings. Kaning sa gospel karon kasi may wakadungog ana nga know the truth and the truth will set you free. Grabe kay nakasikat nga gospel verse no nga John 8:32. Know the truth and the truth will set you free. Pero na mga gisulti si Jesus diya nga di na itong babantayan tungod kay na-focus taan ang statement niya about the truth. Yeah, mostly sa mga reflections nga itong madungog sa mga homilies, kana man diha. So na mga parts diya nga importante sad nga mataligaman na to ba? Sabot mo mataligaman, neglected. Maneglect na to ba? Set aside na to, di na to makuan, di na to mapamalandungan. Amo tayo na tanahon kay kaning about truth. Pero may naman to ni madungog nga gihatagag reflections. Pero ang first reading karon nindot sa kayo. Kay ako sa mo, ikabuntag sa iyo pa lang, mao naman niya mo ang sound system dito good. Ikabuntag pa lang, basta di ko kasimba og buntag, online mass na ginadayon. Buntag online mass na ginadiretso sa mo. Akong papa, inana man na siya. Ni kabuntag tagduha o tulo ka online mass na yung atinan. Samtang magluto na siya, magkuha na. Pero mo-focus na siya misa o sa kamisa nga wala siya laing buhaton magtan-aw ra gid siya atong online mass gyud nga kuan niya. Human bisan na siya gibuhat nag-online mass gyapon. Wala ako murag magsigig balik-balik ba lain-lain na nga humili madungog. Nindot sa kayo nga makapamalandong tas lain-lain nga reflections bagikan sa lain-laing mga pari. Pero kining sa first reading na to ron atong tanawon gikan sa Daniel chapter 3. Dili ni bro Daniel. Unsa ning gisuwat diri sa Daniel chapter 3? Familiar man eh? Na may di kayo familiar ni. Katong istorya ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Abawom ta ning istorya ha. Analay parts diri nga katong gisunog sila. Pero wa sila masunog. Gisunog ra. Gisugba sila sari. Nay part lang diri nga nindot di na to basahon tanan kay taas man ni kayo. Daniel chapter 3 man ni verses 14 to 20 din ay mga cuts na gani. Verses 91 to 92 and then another cut dito sa verse 95. Lima kanig basahon ni tanan gikan verse 14 padung verse 95. Di ka malipong ani. Taas kining istorya ha. Pero short background ang istorya dire of course katong three young men nga gipugo sa hari nga mosimba niya ba. Mo worship, mo bow down, mo kneel sa iyang gihimo nga statue sa iyang kaugalingon sa to. Naghimo sa statue of himself and then he commanded everyone in his kingdom nga mo bow down dito. Nakadungog siya balita nga naitulo ka batan-on nga dili mo bow sa iyang statue. Di mo worship niya. Di mo worship sa iyang gods. So sa iyang gihimo, he was furious, infuriated. Nasuko siya maayo ba? Nga kinsa man ning tulong ilngiga nila. Di gyud na sila mosimba sa ko ang statue. Sayon ra na pila ray pagluhod na diha. Bisa atik na lang. Gini sila kahimo, gini bisa atik na lang. Grabe gini ilang faithfulness sa Ginoo ba. Unya, kining tulo ka batan-on ang atong sagad mabantayan ang miracle man. Di ba? So same thing sa gospel atong mafokusan kining about know the truth and the truth will set you free. Pero nay mga events diha ug nasa lagi pang buhat diha nga importante kayo nga di sa nato mabantayan. Kaya nga itong mabantayan pag-ayo, ang milagro man nga, wa sila masunog sa kayo. Pero ang ilang gibuhat yun dire, nga nung wa man sila masunog, kasi katarungan, nga wa sila masunog sa kayo. Of course, God is powerful yun. Pero nga nung nahimo mang ni-work out ang powers Ginoo diha nila ba? Kay kining tulo kay young men, nag-ampo ni sila. Atong familiar nga madungog, nag-praise ni sila sa Ginoo, bisan gisugba sila Diyos kayo. So they were praising the Lord. Nag-ampo sila. They were actually praying. Pero before they prayed, before they experienced the power of prayer, na sila'y wish. Okay? Ato ni tanawon ang ganahan kay kuha na yung mga istorya ba? Kani bang about wish and prayer ba? Is it wrong to wish? Sayop ba nang mag-wish ka? Wish ko lang.
Papriso ning wish ko lang kay sayop din na di. Dili na sayop nga mag wish ka. Dili sayop. Mm. Pero unsa may atong buhaton di ta muhunong sa wish. Kinahanglan mahimo siyang prayer at tanawon ning young men ha. Na sila gihimo dire. Gingnam sila sa hari nga worship gid mo. Ato kong basahon para makuha ninyo. Gisulti sa hari ba. Na sila gi-answer sa hari, gipugo sila nga pasimbahon sa statue. Ningon sila, gingnan sila sa asa mo ko ni sugdag basa. Ingon dire. Nay, ako lang basahon ingon dire. Be ready now to fall down and worship the statue I had made. Mo gingon ni King Nebuchadnezzar. Sa Bisaya ni Nabucodonosor. Murag dinosaur. Bout sa siyang karakter. Murag dinosaur isugon sa niya. King Nebuchadnezzar. Ingon siya, be ready now to fall down. Iyang gingnan tong young men's. Tulo ka po. Young men Young men's naman. And worship the statue I had made. Whenever you hear the sound of the trumpet, flute, lyre, harp, psaltery, bagpipe, and all the other musical instruments. Otherwise, you shall be instantly cast into the white-hot furnace. And who is the God who can deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered King Nebuchadnezzar. Kuya, okay lang gitubag. There is no need for us to defend ourselves before you in this matter. If our God, whom we serve, can save us from the white-hot furnace and from your hands, O King, may He save us. Nag-wish sila. Na sila gisumpay. But even if He will not, know, O King, that we will not serve your God or worship the golden statue that you set up. Even if He will not, know, O King, that we will not serve your God. Here, they actually prayed. Nag-ampo na sila. Sa una, na ba sila wish? Nag-wish sila nga, luwason na sila sa Ginoo, dito sila masunog dito. Karon ni submit sila. Nga bisan pag di mi luwason sa Ginoo, know, O King, that we will not serve your God. Sa ato pa, bisan pag di ni ihatag sa Ginoo nga akong wish, He will still remain as my God. I will still praise Him. I will still worship Him. Muna'y prayer, submission to the will of God. Wa man ta kaybaw kung unsay will of God perfectly. So mag-wish ka. Di man daotan mangandoy day ka nga mupasar ka. Mangandoy day ka mahimo kang doktor, bisag doktor wakwak na lang. Mangandoy day ka nga nakainindot nga balay. Wa gyud daotan na mga wishes of life. Pero ato nang ituboy nga dos Ginoo. To turn it into a prayer, we raise it up to God. Atong i-offer nga Lord, muna kung gusto mitabo. Pero bisan pag di ni mahitabo, you will still be my God. Muna'y prayer, ni submit na ka sa imong self sa unsay will of God. Nakay sakit, nagampo kas Ginoo nga maulian. Nakay anak o family member nga naay sakit. Nagampo kas Ginoo nga maayo. Muna'y wish nimo. You want that to happen. Wish is when you want something to happen. Prayer is when you want the will of God to happen. Muna'y prayer. Nya di man ta sweeto kayo kung unsa ang will of God, di man ta perfectly knowledgeable about that. Ato lang i-surrender. Ato lang ihatag tong wish. Kaya di nimo ihatag, unsa man nimo paghibaw sa will of God. Kung di nimo iltuboy sa Ginoo ang imong mga pangandoy, how will you know kung in line ba na sa will of God o di? Pero ayog undang. Kaya wa man ay limit o ming Ginoo nga undang ampo ha mga usara ka semana ampo na. Ayog undang kay pong pa ni St. Alfonso's, God wishes to be forced. Oh, gusto Ginoo nga balik-baliko na to siya hangyo. Hangyo bantay mo ng storya sa katong niabot o gabi na nangayog pan. Di ba sa Gospel of Jesus, niabot gabi na nangayog pan gibalibaran. Pero sige magyug panghangyo. Napungot na lang tong gihangyo, gitagaan na lang niya, nibango na lang siya tagaan. Immediately man to nga si God gusto siya nga hangyoon na to siya gulik-balik. Oh, hangyoon siya gulik-balik. Mo na gusto Ginoo nga type of prayer nga buhaton na to. Mangyo kaniya balik-balik, pero wa gid ta di ta kalimot dapat sa submission. Unya iyatang gitudluan kung unsaon pagampo. Karon masayod ta ba?
Tanawa sa mga apostles, Matthew chapter 6, kung imo nang basahon diha. Unsay may istorya diha sa Matthew chapter 6, taas man na. Daghan man diha, nagtudlo siya about fasting, nagtudlo siya about prayer. Muna pinakasikat diha, Matthew 6. Nga, ang mga apostoles ba, nakita nila si Jesus, nagampo. Kita po nila ang mga tinunan ni St. John, gituduan og prayer, nasuya sila. Nakita sila ni Jesus nagampo, nakita po nila mga tinunan ni St. John. Among the many things nga pwede nilang pangayoon ni Jesus ba, believing that He is a powerful master, huwag sila mangayog lain. Duha ni kabutang ang sikat kang gipangayo sa mga apostoles. Usa ning prayer. Nga gingnan ni Jesus, Lord, teach us how to pray. Huwag lang mingon nga, Lord, teach us how to dance. Teach us how to kanang unsaon ako ni Lord nga mo sikat ko, how to be famous, teach us how to be powerful. Ang lagi pangayo, teach us how to pray. Then on the other part, sa Luke 18, if I'm not mistaken, Luke 17:18, yeah, probably. Ingon sila, giangyo po sa mga apostles Jesus, Lord, increase our faith. Kanang duha, increase our faith o teach us how to pray. Kay, pag ingon nila, teach us how to pray, kung sa gitudlo ni Jesus, kaning gitawag na to, the Lord's Prayer. Okay? The Lord's Prayer. Atong i-discover what is its deeper meaning and how do we know we are truly praying or simply wishing. Naman natin akong isulti ganina. Now, arita sa deeper meaning of the Lord's Prayer, catechism on the Lord's Prayer. Kay last week, Brother Ali, nag-isgot siya about conscience, di ba? Nya, mo move forward to, ang following ngayang i-discuss ato, kato ng 3 modifiers of the human act. Di lang doon ako i-interrupt. Ni-jam ko diri sa part 4. Kay akong nabandayan kung ato ni sunod-sunuro ng catechism, boring yung gani siya. It will be more of a class setting rather than a preaching. So, muna tayo nag-klase yun diri rather than listening to a preaching. So, pero ato lang nang twist ba para di siya mo board na to. Okay, mo board exam tani, pasar tani board exam na. The Lord's Prayer, muna gitudlo ni Jesus. It is called the Lord's Prayer not because si Jesus mo na iyang prayer kay namdiri forgive us our sins. Nawam si sa. No. The Lord's Prayer kay gitudloan ta niya unsa ni siya nya. Kining the Lord's Prayer part 4 section 2 article 1 ni sa Catechism of the Catholic Church and in paragraph 2761. So it is called the summary of the whole gospel. Summary. Unsa nang summary? Summarites. O na ito di man the Lord's Prayer ato ang practice. Summarites, may daghan na to dire. Summary. Gisum up niya ang entire gospel. Oh, kinatibuk-an nga gospel. Mabasa na to, masabta na to diha sa Lord's Prayer. So in what way nga gisum up man niya ang entire gospel? Okay, next part. Since the Lord, still on the same paragraph niya sa Catechism, since the Lord, after handing over the practice of prayer, said elsewhere, ask and you will receive. And since everyone has petitions which are peculiar to his circumstances, the regular and appropriate prayer, or the Lord's Prayer, is said first as the foundation of further desires. Foundation of further desires. Ako ning lantawon pag-ayo. Nganong foundation siya of further desires. Kining Lord's Prayer. Kay kung magampo ka na kay gi-desire. You want something. You want something to happen or you want something material or something to come to you. Okay? You desire for something. So kung magampo ka, sugda na to sa Lord's Prayer, kining Our Father, nga naman, because it teaches us what is the foundation of all desires. Unsa may dapat gyud natong i-desire above all. Unsa may dapat ang bottom line. Boy, abunda. Unsa may dapat ang pundasyon sa tanan nga pwedeng pangayoon sa tao, pwedeng panganduyon sa tao. Unsay angay niya nga pundasyon, gitudluan ta diha sa Lord's Prayer. Okay? Gitudluan ta. Unya kana siya nga mao nga teaching, mao na teaching sa gospel. Teaching na sa gospel nga what is supposed to be the core, the inner foundation of all things nga imong panganduyon, imong i-desire, mo say dapat na sa imong heart. Kay mo nga ni kag heart, dili man na siya ingon nga kining organ lang nga nagbeat. Heart say tawagan ni. Oh, heart. Mabito na ka nang nakay makitaan, makrush ka,
Brother Joseph, makrush na Brother Joseph. Mupitik ang heart kapag tumibok ang puso. Tumibok ang puso. Ya kay nanam kay asawa, kita kaglain mo, sana dalawa ang puso ko. Dalawa ang puso. Muna mga kanta sa mga hingabit. Kanabit ang kuan, bakit ngayon ka lang? Suko ang Father Dave ana sa una, nagikasal ang gikanta. Bakit ngayon ka lang siya? Pag nga. Hindi yan kanta ng mga ikakasal, kanta yan ng mga adulterer. Kanta. Bakit ngayon ka lang? Daghan kay gidesire, daghan kay mga pangandoy. Pero kinahanglan mo inline ta sa desire ni Lord para nato. Niyato nang masayran, inigampo na to sa Lord's Prayer. Okay? The foundation of further desires. Nga ang Ginoo mo'y tanang pundasyon. Kung ang imong desire gani, dili gani na mo lead to God or dili gani si God ang foundation diha, palpak na. Either you change your intention or stop desiring it. Okay, example. Nag-desire ka nga makasakyanan. Why? Is it for the sake of material thing? Kung maura na imong rason, palpak ka. Kinanglan, imo nang gamiton for God. Tanan imong desire should be for God. Oh, should be for God. Muna itong makatunan diha sa Lord's Prayer. Mao ba gitudloan rita na inigampo na to ana. Dili na ingon nga nagyaw-yaw rata. Nagkat-on sa ta. Kana kung namalandong ta. Okay? Next slide, atong tanawon. The Lord's Prayer is the most perfect of prayers. Ingon si St. Thomas. In it, we ask not only for all the things we can rightly desire, but also in the sequence that they should be desired. So, ang arrangement. This prayer not only teaches us to ask for things, but also in what order we should desire them. So, may proper. Asa mo mag-una? Ato bang palabihon ang kining kalibutanon? O kalabihon ba nato ning tawhanon? O palabihon ba nato kung unsay gustos Ginoo? Kaya may uban nga, ganahan mo hawas sa kalisod. Magampo nga, Lord, mahawas na mis kalisod. Pero naghimo silang ilahang solusyon. Asa may ilang solusyon? Mag-contraception, manikas, manikas sa mga business nila, manikas sa ilang trabaho. Naghimo ilahang solusyon. Which is dili maoy gustos Ginoo. So kinanglan di ay inigampo nimo ang imong actions by sequence na gitudloan ka sa Lord's Prayer kung unsay may dapat nimo palabihon. Okay, na arrangement ba? Ito nang tanawon ron kanang petitions of the Lord's Prayer kung makaya ra nitong oras. Pero I think we na to mahuman ra tuloy mo series. Series, okay. Next slide, ingon diha. Jesus not only gives us the words of our filial prayer, at the same time, He gives us the Spirit by whom these words become in us spirit and life. So, John 6:63. So, diyas pag-ampo, dili lang kaingon nga gitudluan, tas pulong nga atong isulti, pero gitudluan sa ni Jesus, unsang klasiya sa disposition ang atong batunan sa atong kasing-kasing. By what spirit ba? Spirit of the glass, minaani mo diha. Likado kas tanan. So, mag-ampo ka unsay disposition sa imong heart. Kaya na may tao nga nag-ampo siya, may buong ka, nganong dili siya dunggon? Sige, ampo, pero di dunggon sa Ginoo. Sayop man ang iyang disposition. Lahi man ang espiritu nga na siyang kasing-kasing. Kaya iyang disposition sa iyang pag-ampo, siya mo'y matuman, dili ang Ginoo. Nihatag og command sa Ginoo ba nga, Lord, gay ko ni bi. Pangbayad sa kuryente, gimo ni mo bill, ng cosmic billboy ang Ginoo bang inighuk nimo pa gawas din dito. Imbis nagampo ka, nagpakiluoy kas Ginoo, mo na disposition sa imong heart nga nanginahanglan kas Ginoo. Lover ka, at the same time you need more of Him. Okay? Mo na disposition nga proper nga ang Ginoo ba at peace kay mohatag baka na bang komportable bitaw nga mo pabuhat kay grasya kay nindot kay disposition proper gid. May nagampo ka nga tagaan kag ulan niya, nagpayong ka, di ka mabasa. Nagtabon man ta, kay sayop man ang disposisyon na to. Muna siya nga itong mga prayers, mupalpak na itong 3 young men. Gidungog gidilang prayers. Kaya ang disposition silang heart, submissive man. Lover man sila sa Ginoo before sila nangayo. Ito itong kanta ganina, nindot kistanan. I'm not here for blessings, meaning wa ko mari aron mangayo. I'm here because I want you, Jesus. So, muna nag-una, nga si God mo itong gusto makabot
siya mo itong gusto maangkon before kung unsay pwede niyang ihatag dire na to. Okay? Sa Sermon on the Mount, next slide, Jesus is teaching about life, no? Is the teaching for life kanang Sermon on the Mount. Sumpay man ni kay Matthew 6 nagtudlo siya about prayer. Naguna na Matthew 5. Part ni sa Sermon on the Mount kaning nagtudlo siya about prayer. Nya nagtudlo siya about life. Jesus teaches us this new life by his words. He teaches us to ask for it by our prayer. The rightness of our life in him will depend on the rightness of our prayer. Sa ito pa, ang pundasyon di ay sa imong pagkabuutan, ang imong pagampo. Di gyud ko mutuo nga nay tawo nga tarong niya dili siya magampo. Humanistic nga pagkatarong siguro. Wa pa testingi ba? Na may mana na to nga ako buutan mo ko pero dili na kay ko musimba. Na bay bantay mana mataw nga mana. Mas buutan pa ko nimo ikaw sige simba ako magikoy simba pero buutan magani kay ko. Namatay madunggan maginana nga mas buutan pa ko nutong way simba-simba. Nya na po tayo say mabantayan nga magdaig-daig bitaw. Suway na mo na. Na kay madunggan magidaig. Kana siya grabe humble kinang tawhana. Ako di po ko mo object, maminaw ko ba? Nanay madunggan ako maginana. Naman mangutan na ako. Hingampuon na siya. Adili man ako magini simbahay gani. Gani na ang rosaryo. Gadi na tinawad nga humble. Tinawad nga humble. Testingan na to, baby. Testingan na to. Ingnon ka ba? Gold ni, gold. Mutuo di ka diretso? Mo sa nang testingan. Inig-testing ni mo, imong kabuangan, suko. Awa na, sakpan ng tinuod. Sayon ra mo gunang magpabuutan-buutan ka. Kung ikaw ra ba, kanang sayon ra na magpahambol-hambol ka. Wa may nisuway. Pero suwayan ka, diya ka matest. Nya kana siyang klasiya sa strength nga ang mga tao nga makaresist gyud anang temptation ba. Kadto ng mga tao nga law mo prayer mo naging sa catechism nga nagdepende sa imong prayer life ang imuhang moral life. Okay? The rightness of your life depends on the rightness of your prayer. Mo na si asa man siya pundasyon siyang kabuutan kung wa siya tarong pagampo nga para mahimo kang tarong nga tao nanginang lang ka gracias Ginoo unsa may gianan sa grasya pagampo nya kung imong prayer kuwang sa ka. Labi na in terms of humility di ka mahimong humble kung ang imong prayer dili solid kay wa man kay source of strength unsa may imong sandigan palitan na imong saway sa imong gibuhat balik before na ko i-proceed balikan datong about humility ingon si Saint Jose Maria Escriba a truly humble person is humble not so much because he humbles himself but above all because he is humbled by others and he bears it for the love of Christ. Dili kay ingon nga nagpaubos-paubos ka diha mapaubsano na ka. Kung tama ka na ka sa uban, niya imo nang giagwanta for the love of Christ akan na tinuod kang mapaubsanon. Kung lahi na imo tamak nimo ba. Niyo mo kay pundasyon ana kung wa kay prayer. Example, nakigibuhat nga nindot kayo. Ato lang i-simplify. Let's say nag-arrange ka dire. Or sa church ninyo nag-arrange kag flowers di imong gidekoretan ba nindot kay pagka-decorate nimo. Wala na bulak pa imo arrange nimo mga master kay ka mo arrange mga interior design ana. Karon na iniabot dito. Wa sa kay baway kay nag-arrange. Tanaw-tanaw siya ba niya sig panaway ba batian ning anong diha man nagibutang ng mga sunflower oy. Sige kana. Sig panaway no ba. Laina na anong naman na diha butang man mo bumbil sa simbahan man tanang panaway gisulti. Ikaw naminaw ka. Ikaw nga naminaw, ikay nag-arrange ba? Kung tawhanon ra ka, ma-offend gyud ka. Masuko gyud ka. Kung ang imong actions dili siya actions nga nahimong prayer kato imong gipangbuhat. Pero kung ang imong panglantaw pang Ginoo gyud, prayerful gyud ka nga tao, dadi ka ma-offend. Nga naman, wa man ka magbase sa isultis tao. Ang Ginoo may magitan-aw. Ako man gibuhat para sa Ginoo kung wa ka kauyon, adi man ni para nimo. Sa problema ko ka kauyon nga di man ni para nimo. Paano ni Ginoo? Ako man gibuhat para sa Ginoo. I'm doing it for the Lord. So ang imong prayer life mo transform nimo nga mahimo gyud tinuod nga humble. Am kay rason. Kay ang Ginoo ra may imong gi-please. Pero sa laing bahin, di sa nimo i-neglect ang ilang comments. Learn also from the comments of others. Basin daig na sige kikinahanglan i-improve sad. Di ba? So at least munindot, sad makahatag sa what is best for God. Okay, di na sa kamaminag opinion kay parang tanis Ginoo, bahala na yung isulti diya.
Mo learn sa ta pero in the bottom line is so sa tong heart para ginis Ginoo. Kaya atong tiwason. Dili sa next slide sis. Kabantay mo sa misa mo ang pare before ta magampo sa Our Father mo pare we dare to say daring but daring. I dare you. We dare to say anong muna may dare diha. In this catechism, this power of the Spirit who introduces us to the Lord's Prayer is expressed in the liturgies of East and West by the beautiful, characteristically Christian expression, parousia, or we dare to say, straightforward simplicity, filial trust, joyous assurance, humble boldness, the certainty of being loved. Mo din yung meaning anang we dare to say. Na kay humble boldness. Kay prior paragraphs ani nga gidiscuss sa catechism, kung tanawon lang nato itong pagkamakasasala, huwag iti angay mo tawag sa Ginoo. Huwag kay angay mo tawag sa Ginoo, Father. Yeah, parable of the lost son, di ba? Sa kanang prodigal son. Sa mayang repentance ito, sa diyang ginulsul siya, sa mayang nununaan. Sa mga ko dito, di na gini ko angayan, nga tawgon ng imong anak. Di ba? Di kita angayan. Nga ilhon nga anak sa Diyos, di po ta angayan nga mo tawag niya, Father. Pero nakabaton taning maong boldness tungod ni Jesus. Wala tungod ni Jesus. Nahimong tang adopted children of God. Tungod sa tong union with Christ, kung wala pa ning union with Christ na to, wala tayo nada. Sa pagkapila ka mo tawag, wala tayo angay mo tawag niyag amahan. Nahimo lang ning makahimo ta mo tawag niyag amahan, natay confidence. I think it is Romans 8:15 na nakabaton tag confidence nga mo tawag niyag Abba or Father. Abba, uban na yung pagkasabot ni Daddy. So ito pa na certain kind of closeness ba? Naging mo relasyon nga close kay mo. Daddy, nindot tayo. Papa, gini mo ba? Ang Ginoo ba? Nga muna siya atong giampo. Nga nagtanaw ka na, nga naki-confidence nga giila ka niyang anak. Muning we dare to say. Daring ta because we believe that we are one with Christ. Galatians 3:27, you were baptized and became one with Christ. So, nabunyagan ka, nahiusan naman ka ni Kristo. So, di na ka mahadlok mo tawag sa Father o Papa. Kaya united naman ka ni Christ. Yan ay mga verses dire, assignment lang na ninyo. Taas na kayo ito ng basa-basahon. Sige lang, ito na ipakatag ang ito ang PowerPoint. Power slide. Next slide. We dare to say, Father. Okay? We invoke God as Father because He is revealed to us by His Son, become man, and because His Spirit makes Him known to us. Di kita, kung imong tanawon ang gospel reading ron ng mga tao dito, nangahas po sila ingon-ingon nga, we have one Father. Di ba? We have Father Abraham, we have God as our Father. Pero sa mga Jewish yun, walay Jewish prayer nga naiingon ani nga line nga ang God ilang gitawag direkta Father. Wala. Wala pa'y tao sa kalibutan. So far as what we learn from history, wala pa'y tao sa kalibutan nga nitawag sa God og Father. Before Christ, ha? Before Christ. Before ni gitudlo ni Jesus. Sa ilang pag-ampo ba? Pwede lang matawag sila nga God is my Father, but not in their worship, not in their prayer. Nga, murag na sila yung nani nga confidence, mga tawgon lang God o Father. Wala yung nagbuhat ani. Sa mga pagans, kasi may nag-study niya Greek mythologies. Kita mo mga Greeks nga nagampo sa ilang gods, nga gitawag nila Father. Wala. Never ni, nga naitabo sa kalibutan. Only when Jesus came, nga gitudluan tani nga God is our Father, and we kabot naata ng confidence ni gampo na to. Si Jesus rin nagtudluan ni. Wa pa'y teacher ni abot sa earth nga nagtudluan ni. Nga ang God ay pwede ni mo tawag og Father. Mubitaw na suya ang mga pagano sa una. Nga kaingon sila, what kind of God you Christians have? That your God is so close to you. So close to you. Nga tawag ninyo Father. Wala man sila yung nana. Nakaintriga sa nila. Kuyawan, mag-ampon, mga Kristiyano. Ilang mang papa, ilang gitawag. Ilang mga papa. Ngilngig kita sa tanan, close kita tanan, mga ifsi. Feeling close. Pero close kita tinood. Tungod kay united man ni Jesus. Close kita tinood. Di lang kay feeling close. Karon nga nung our Father man. Dili man my Father. Mga ampo ka,
my Father who is in heaven. Di man may, di ba? Our, good. Kay, ikaw rin anak na eh. Our Father. When we say our Father, we recognize first that all His promises of love announced by the prophets are fulfilled in the new and eternal covenant. In His Christ, we become His people and He is henceforth our God. Plural, our niya. Inigampo sa nimo, inigingon nimo our, apil ang tibuok simbahan. Imong giampo. So you're not simply praying for yourself, but you're praying for everyone. So it is a teaching also, kini siya, teaching sa nga para nato nga, ang atong prayer kinahanglan kanunay siyang for all ba? Although personal ang uban, magampo sa personal. Di ba? Pero kinahanglan na siya aspect of being for all. Kaya kung sa imong gibuhat mo sa imong self, you do it for all man. Bisan pag ikaw ra na usa. O magbuhat kag sa sekreto kay tanan. Sekreto rito ni ako, kuar rito ning sala. Bisan pag unsa nakasekreto, affected gyud ang tibok simbahan ana. Bisan pag unsa nakatago, affected ang tibok simbahan and consequently the whole world is affected. Muna ni Pope John Paul, when you commit sin, no matter how secret, no matter how small, you bring down with you the whole church and the whole world. But when you do something good, you live in virtue, you also raise up with you the whole church and consequently the whole world. Imong giisa. Ingon si Sinteris, give me a pulley and I will lift up the world. Sa nang pulley. Ano bang? Sibang nasin nga itong ito, di ba? Nga, kung nakakaana, pwede ni mo isa bisag bugat at the proper distance ba? Bisag bugat maisa no? Give me a pulley and I will lift up the world. Sa may pisabot anan si Sinteris. Kanang makapuyo kag virtuous life, imong gi-lift up dia uban nimo ang tibok kalibutan. Nya gitudloan ta na nga i-lift up na to ang whole world, whole church and whole world with us every time we pray the Our Father. So, magilti sa gagdako kung magbuhat kag sa kay nangamong day ka permente ana. By example kanang kumingking sa imong tiil, kumingking ra na. Ga ako nang dukdukon. Ma-feel man si imong tibok lawas. Sekreto ra kay na siya diha. Dito natunog na siya diha. Sekreto ra kay. Pero feels mo tibok lawas. So mao na siya diha. Affected tanan. Kung maglikay kag sa kay affected tanan. Nabitay sekreto ra nga mga sa nato nga maka-damage man sa tong emotion. Ma-damage ka. Guilty ka of sin, dili ka free of guilt. Nakay-guilt. Sekreto ra ni mga sa, butang ta nang babae ka, for example, niya ikaw ra gyud nakaibaw ana, wa gyud gilaing nakaibaw. Affected ang imong treatment sa imong mga anak, sa imong igsuon lahi. Maguba man imong karakter. Nga naman, wala man kasi estado sa grasya gud. Sayo na kay kaplaguton. Sayo na kay kaplaguton. Affected tanan so makaamong gyud bisan pag unsa nakasekreto imong sa makaamong gina, among gina siya. Among us. Sunod nito eh. Who art in heaven? Wala pa ta sa 7 petitions ha. Napata sa katong first part, di pa man petition kanang Our Father who art in heaven. The biblical expression does not mean a place or space ba. A place dili siya space. Kaya itong sabot ni bata pata ka namang heaven ka namang firmament ka ng sky ba. Heaven na is God diha no. Nya og mo lupad ning mga rocket maigo sa dito. Dili na siya space ang pasabot na. But a way of being. Way of being who God is. Kung unsa siya ba? What is He and who He is? It does not mean that God is distant, but God is majestic. Manita, who art in heaven, who God is, unsa iyang way of being, He is a majestic God. And our Father is not elsewhere. Di siya ingon nga napriso sa kadapit. He transcends everything we can conceive of His holiness. Libuga sa ning transcend. Sige atong balikan. It is precisely because He is thrice holy that He is so close to the humble and contrite heart. He transcends everything. Ano yung transcend? Transcendere. Going beyond. Okay? In Latin, trans means to move or to go beyond. Transcendere. Naa-assess tanan. Why limit? Mo na nga, pag yun to, our Father who art in heaven, wa ta maghuna-huna, wa ta magtudlo nga ang Ginoo naara didto sa layo. But He is close to you. He is everywhere and He transcends everything. And He is closer to you
if you are humble and contrite of heart. Ano man teaching re? He is closer to you if you are humble and contrite of heart. Nganong closer man? Closer I get to touch. Closer gyud. Kay ang Ginoo, the more siya nga mo dwell diya sa tao nga naglantaw nga nanginahanglan siya Ginoo. Although God is in you, pero kung para nimo I don't need God, wala na i-function ang iyang presence diya nimo. Saon pa man nimo ron nga bura kag nay kwarta sa imong pitaka nga wa nimo tagda, di na nimo magamit gyud. Kay wa nimo tagda, nakalimot na lang ka. Pinanasad ang Ginoo kung naa siya sa tong presence ka daw sa he transcends everything, pero kung di ka humble, di ka contrite of heart, mura kag wa nang inahanglan Ginoo, di siya kalihok diha nimo. So same thing. So kinahanglan ato siyang i-acknowledge nga nanginahanglan ta niya mo na siya humble and contrite of heart. Our Father who art in heaven is rightly understood to mean that God is in the hearts of the just. Okay? Muna yung meaning, yung pa ni St. Augustine. As in His holy temple, nagpuyo sa diya sa hearts of the just. So ang imong heart na imong heaven. At the same time, it means that those who pray should desire the one they invoke to dwell in them. So imo siyang gi-desire nga mo dwell siya diha nimo. Ang imong heart, i-consider niya heaven ba? Nga nagdwell ang Ginoo diha nimo. Karon di magita mahuman na niya kung lang tapuson. Eh taas-taas pa niabot man ni 45 ka slides. Nato si ka-11. Atol ning tiwason sa sunod nga mga kahigayunan. Pero amo to yung meaning sa our Father na sa first part sa meaning niya. Kay sagad nito sige tag-ampo ani pero wa kita kasabot. Kaganda mog shortcut murag prelude ba foretaste ba sa mga maabot nga discussion to conclude ani. Ako na i-close. Liba mingon ta give us this day. Can I give us this day? Foretaste na ato pa i-discuss further in the future. Give us this day our daily bread. Ang atong sabot anang bread diha kana man yung pagkaon nato nga ibutang sa tong lamisa. Kanang for the body ba? Although that's part of it. Nga nangay kas Ginoo nga makakaon ka, masuplayan ka sa imong needs karong adlaw. Pero it's so much more than that. Kaya kanang give us this day our daily bread, kung imo nang tan-awon sa Greek niya nga pagkasuwat, ton orton ton epiouseon. Unsa to? Ton orton ton epiouseon. Unsa man pasabot ana sa Greek nga mura maganaga orasyon diha. Ton orton ton epiouseon meaning give us this day. Actually, wala na this day good sa original. Give us the super substantial bread. Yawa. Osea, or Oseon, Osea means substance. Okay? Epia, but pasabot na something nga nas babaw. So, super substance. Give us the super substantial bread. Yung sabi ng super substantial, i-translate ni St. Jerome sa kung tanawan mo sa Latin na Vulgata nga Bible, kanyang pagka-translate ani St. Jerome may nag-translate na from Greek to Latin, di ba? So Latin Vulgate, first Bible translation. Ang pagka-translate niya ni sa Latin, kanang Matthew 6, panem super substantialem. The bread that is super substantial. Yawa. Kung sabi ng super substantial bread nga itong gipangayo, super substance, beyond any natural substance. And who is that? Wala yun ang santos ng Eucharistia. The Holy Eucharist. Mabta ni rason nga ang misa kadadlaw na, sa una, dimtok dadlaw. Super substantial bread. Si Jesus yun itong gipangayo, diha. Yan ito nang i-discuss na ito na further in the future. Diri lang sa takotob. Thank you so much for your patient listening.